Corporation and later on was also part of Lucky South 99. I knew, Your Honor, that she was part of Whirlwind, and after our meeting with PAGCOR, she became representative of Lucky South for PAGCOR as well. So, kayo po ay isang abogado. Ano po yung conclusion nyo ron? Ang conclusion ko po, kilala ko siya bilang empleyada talaga ng Whirlwind. Kasi, matagal ko na po... alam nyo rin po na empleyado rin siya ng Lucky South. Hindi naman po, kasi nung nag-meeting po kami, dun lang siya naging representative ng Lucky South. At ang alam ko nga, hindi ka naman kinakailangan maging stockholder or officer ng licensee para maging representative, gaya po nung pinalitan niya na si Dennis Cunanan, na hindi naman po officer at hindi rin po stockholder ng Lucky South. Muling ginisa sa pagdinig sa Kongreso ngayong araw ni Congressman Acop si former presidential spokesperson Harry Roque kaugnay sa ugnayan nito sa iligal na operasyon ng Pogo. Nanginig nga sa takot si Roque dahil sa mga katanungan sa kanya sa Kamara ngayong araw. Nawala nga ang angat si Roque sapagkat booking na ito sa kanyang mga kasinungalingan. Kasama sa pagdinig si General Karamat at iba pa na ipinatawag ng Kongreso upang sagutin ang mga katanungan hinggil sa kanilang mga koneksyon sa iligal na Pogo operation. Base kasi sa mga ebidensya na hawak ngayon ng PAOK at PAGCOR ay nandoon ang pangalan ni Harry Roque. Kaya naman patuloy na inaalam ang papel nito sa iligal na operasyon ng Pogo. Narito ang bahagi ng pagdinig sa Kamara kaugnay sa pagkasangkot ni Roque sa iligal na Pogo operation sa bansa. And later on was also part of Lucky South 99. I knew, Your Honor, that she was part of Whirlwind, and after our meeting with PAGCOR, she became representative of Lucky South for PAGCOR as well. So, kayo po ay isang abogado. Ano po yung conclusion nyo ron? Ang conclusion ko po, kilala ko siya bilang empleyada talaga ng Whirlwind. Kasi, matagal ko na po... alam nyo rin po na empleyado rin siya ng Lucky South. Hindi naman po, kasi nung nag-meeting po kami, dun lang siya naging representative ng Lucky South. At ang alam ko nga, hindi ka naman kinakailangan maging stockholder or officer ng licensee para maging representative, gaya po nung pinalitan niya na si Dennis Cunanan, na hindi naman po officer at hindi rin po stockholder ng Lucky South. So, you're not aware of the sublease agreements between Whirlwind Corporation and Lucky South 99, and there were two sublease agreements. Are you not aware of this? Hindi po, no nag-file po kami ng entry of appearance sa ejectment, kasi ang kaso po na ejectment ay sa panig po ng mga cruise at sa panig ng Whirlwind. So ang nagkakasuhan po cruise and Whirlwind, hindi naman po kasama sa kaso ang Lucky South. So yung kasong hinawakan ko lang po is kaso ng cruise at ng Whirlwind. Yeah. Did you file a manifestation in court para po may quash yung warrant, search warrant, at saka para makuha yung mga documents doon po sa raid sa Lucky South 99? Opo, may mga dokumento po ako doon na protektado po ng batas, yung mga bank documents po na ibinigay ko sa aking staff na nakitira doon sa Porac na naisa publiko po, at nakita ko nga po sa TikTok na naisa publiko yung mga dokumentong yon. So nag-file po ako ng motion to quash para maibalik po yung mga dokumento. Ang sabi po nyo, mayroon po kayong mga privileged documents na nandun saan po? Doon po sa raid na lugar sa Porac. Saan po specifically? Doon sa place ng Pogo Hub. Doon po sa pag-aari ng Whirlwind po. So, parehas ang location ng Whirlwind at saka Lucky South 99. That is what you're telling us. Sila po may-ari talaga ng buong premises ng Whirlwind na pinaupahan po nila sa Lucky South. Hindi po totoo yun. Kasi ang may-ari ng lugar talaga ay yung mga cruise. Yung lupa po. Yung close friend ni Roslyn. Mr. Chairman, yung lupa po, pero yung buildings po, Yeah, I sila know. nagtayo po. Technicality na lang yun, attorney. Pero bakit po kayo may kwarto doon? Hindi po ako may kwarto doon.
Sino yung naging empleyado ko po na nag-aaral po sa isang aviation school sa Clark. Bakit po siya nandun? Empleyado po ninyo. Ex-employee ko po. Dahil nag-aaral po siya sa aviation school. Ex na pala. Oh, ex na po. Attorney, ex. Opo, ex. Pero bakit nandun pa yung dokumento mo sa kanyang kwarto? Well, unang-una po kasi, yung dokumento po has something to do with the travel to Ukraine. May gera po kasi sa Ukraine at naanyayahan ako ng gobyerno ng Ukraine na sumapi sa isang peace conference. At minabuti ko naman dahil may gera nga doon na dapat meron akong kasama. So nagkaroon po ng pagpapalit ng plano, ura-urada, sinabi ko doon sa dating kong empleyado, umatras yung dalawang kausap ko na dapat kasama ko, subukan nating ihabol ang papeles mo. At nahihabol naman po dahil ang pagpasok sa Ukraine via Poland at binigyan naman po kami ng expedited visa ng Poland at ang visa naman po sa Ukraine ay binigay ng Ukrainian government. So kaya po nandun yun, kinakailangan ko magbigay ng affidavit of support. At dahil nakitira po doon yung aking ex-employee, doon po nahanap yung dokumentong yon. Kailan po nawala na empleyado nyo yung tao po na yun? Well, Marso of 2023, wala na po siya. Pero sa Malacanang po, kasama ko yan. So kasama ko po siya at isang buong team ng social media team hanggang ako po ay tumakbo para sa Senado. So that was November 2021 when I was deemed resigned. Pero yung grupo po nila nanatili sa akin hanggang eleksyon. And itong nakitira po sa Pogo ay hanggang March of 2023, pero meron pa po akong dalawang na-retain din hanggang month of August of 2023. Ngayon po, wala na akong kasama ngayon sa law office ko na nakasama ko dati. Pwede ko bang isipin na kaya nandun siya sa Pogo Hub na yun dahil sa pakiusap ninyo? Well, pwede nyo pong maisip yun. Sa katunayan po, kasi nung August, akala po nila tapos na ang boxing kasi meron ng writ of execution po. Pero nung nag-file po kami sa RTC na motion to recall the writ of execution, hindi naman namin inaasahan, nagtagumpay po. So hindi sila napaalis kaagad, bagamat dapat by August napaalis na sila. So parang tinanaw naman po nila na utang na loob na hanggang ngayon po, hindi pa sila napapaalis doon, no? Dahil nagpunta naman kami sa Court of Appeals. At siguro po, tumanaw rin ng utang na loob at pinagbigyan yung aking dating tao. So, kayo po ang nakiusap? Hindi po. Ang nag-usap po talaga ay yung empleyado ko at saka si Cassie Ong. Paano sila nagkakilala? Well, nagpulong po kami matapos pong isang pagbibista dyan po So, sa... kayo po ang nagpakilala? Ako po nagpakilala. Yes. Ako nagpakilala. Thank you. Mr. Chair, may I go to Ms. Ronelyn Baterna? Yes, Is she still around? go ahead. Yeah, andito pa. Go ahead. Yes. Kanina, Madam Ronelyn, sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko? Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gaano mo siya kakilala? As ka-work po, since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho. Natatandaan mo ba na noong February 2 of 2021, may pinirmahan kang sublease agreement kay Madam Cassandra Ong? Hindi ko na pong matandaan, Your Honor, kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. May I request the page to show the sublease contract in my possession to Madam Ronelyn Baterna so that she can determine whether the document is what she signed? Okay, the COMSEC is hereby directed to bring the documents to Baterna. Go ahead, Congressman, Chairman Acop. Hindi. Gusto kong tanungin kasi yun ang susunod na Okay. tanong ko eh. Sige, Kasi parang siya nang may-ari ng South 99, Lucky South 99 eh.
Madam Ronaldin, pirma po niyo ito. Apo. Natatandaan po ninyo na pinirmahan niyo itong sublease contract na ito. Apo. At ang nakalagay dito, it's this sublease agreement executed and entered into by and between Whirlwind Corporation as the sublessor and Lucky South 99 Outsourcing Incorporated as the sublessee. You were, in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Sa totoo po niyan, Your Honor, Sagutin mo lang po yung tanong ko, tama po ba yung sinabi ko? Eh kasi dito sa dokumento, itong dokumento, maski tanungin mo yung abogado mo, ay hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Opo, ako po yung nagpirma. Oh, bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? As per instruction po, kailangan ko pong pirmahan. Kanino pong instruction? Yun, gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Kay Sagutin Ma'am- mo yung tanong ko. Hindi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. At Iha, hindi kita pakukulong dito. Sinisiguro ko yun. Sa attorney po, galing po kay attorney. Sinong attorney? Attorney Medina po. Attorney Medina. Mr. Chair, may I move that we invite also Attorney Medina so that we will find out kung sino po ang nag-uutos talaga dito. Siya ba yung under ng NFC law firm? Hindi po. Iba pa yung attorney Medina, hindi yan kasama doon sa lawyer mo yan? Hindi po. Sige, we'll be inviting the... Mr. Chairman, Mr. Chairman, Will you allow it, Congressman? hindi, with regards to Attorney Go ahead. I'm just asking. Kasi pinapa-invite niya. No, wait. Of course, kaya nga, I am just asking if he's going to allow you to interject. Let's put order. Okay? Sige, go ahead. So, we'll be inviting Attorney Medina. Anong first name niya? Anong first name ng Attorney Medina? Attorney Medina lang yung po yung pagkakilala ko. Your Honor. What? Attorney Medina lang po. Ang alam mo? Opo. How can we invite? There's a lot of Medina. Sa may, sa may Clark, yung office. Ano na? Yung office niya po sa may Clark, malapit po. What's the address nung ano? O sige, the COMSEC will coordinate with you. Go ahead, Congressman Acop. Mr. Chair, if I remember it right, I think in one of the hearings we have, huwag ka magalit muna, we have already invited that Attorney Medina. COMSEC, have we invited Attorney Medina already? Huh? Not yet daw. Nagagalit na Mr. si Chairman, Crab. that is You why- have invited the last That's why I hearing. want to interject with regards to Attorney Medina because that is my question to Dennis Cunanan and we invited him last hearing. Okay. So, it was manifested the invitation on Attorney Medina in the last hearing. So, what's the pleasure of Congressman Paduano? Short is not around, no excuse, then we'll issue a cause order. Okay. So, there's And that's a motion, Mr. there is a Chairman. motion to issue a show cause order to this person, Attorney Medina, which we have invited in the last hearing and never wala siyang communication with us. So, any second the motion? There's a second the motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Go ahead, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. May I go back to Attorney or Secretary Roque? Yes, Mr. Chair. Yes, doon po sa pag-represent nyo sa Whirlwind Corporation, sa kaso, laban po kina Ronaldo Cruz, Froilan Cruz. Tama po ba ito? Tama po yan. Tama. Yan po yan. Now, what is the status of the case? Ngayon po, nakabinbin po siya sa Court of Appeals kasi naghain po kami matapos ma-recall ang
ang writ of execution, naghain po kami ng petition to annul judgment sa Court of Appeals. Tapos, dahil rinicall po ng RTC ang writ of execution, nakabinbin po ngayon sa MTC PORAC ang issue ng writ of execution, habang nakabinbin din po sa Court of Appeals yung petition for annulment of judgment. So, hindi po nadidesisyonan kung sino talaga ang may-ari? Wala naman pong issue kung sino may-ari. Pag-aari po talaga ng cruise. Ang issue lang is Yes. yung issue po ng possession at ang issue po is kung nabigyan pa ho ng due process ang Whirlwind doon sa pagdinig ng ejectment case. Kasi nga po, medyo komplikado kaya sana gusto ko nandito yung mga Cruz. Nagdidemandahan po yung anak at tatay na Cruz at ang nagpaupa po sa Whirlwind ay yung tatay na Cruz. At it so happen na ang registered owners pala ng lupa ay ang mga anak ng Cruz, pero minimaintain naman ni tatay na Cruz na hindi naman sila nagpundar noon. But in any case, dahil ang mga anak po ang registered owner, sila po nagdemanda. Now, ang version po ng Whirlwind, hindi nila alam na nagdemanda ang mga anak ni Cruz dahil ang summons tinanggap ni tatay na Cruz at siya ang kumuha ng abogado para mag-appear for Whirlwind. Nung una po, nanalo yung abogado at na-dismiss ang kaso for ejectment sa MTC, pero nung na-appeal po sa RTC, na-reverse at yun nga po, nagkaroon ng writ of execution. At doon na po kami pumasok na meron ng writ of execution sa RTC. Are you aware of the decision of the Court of Appeals? Meron decision po, pero nagsahain po kami ng motion for reconsideration. Ano po yung decision ng Court of Appeals? Yung Court of Appeals decision po, natalo kami doon sa petition for annulment of judgment, pero may pending motion for reconsideration po kami. Ang sabi ng Korte Suprema, ng Court of Appeals, hindi po pwedeng annulment of judgment kasi nga ang nangyari, matapos magkaroon ng writ of execution, nagkaroon daw ng compromise agreement na pinasok naman ng Whirlwind. At dahil pumasok sila doon sa kasunduan na yon, ay hindi masasabi, parang na-cure yung defect doon sa hindi naman sila nabigyan ng pagkakataon na depensa ng sarili nila. At naniniwala po kami noon ang issue of law, kung mapapatunayan talaga na hindi sila binigyan ng pagkakataon na madinig ng hukuman, dapat talaga null and void yung decision. At lahat po ng compromise agreement na ipinasok ayon sa isang null and void na decision ay null and void din. Yun po yung nakasaad sa aming motion for reconsideration. Thank you. Mr. Chair, may I move that we re-invite the Cruz family in the next hearing? So move, Mr. Chair. Yes, okay. There's a motion to invite the Cruz family. This will be the second time that we have invited them, but they have written us a letter of excuse. Have you seen the letter of excuse, Congressman? Okay. So, any second the motion? This duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Thank you, Mr. Chair. I will, my questions will be asked when the Cruz family will honor our invitation. Marami pong salamat. Thank you. Mr. Chair, may I like to manifest also that I'm now submitting a copy of the transfer certificate of title electronically to the committee secretary. Okay, thank you so much, Secretary Roque. A while ago, I was about to ask the PIDEA. Kasi may tanong ako sa PIDEA about doon sa... Have you encountered yung RMCE Metal Products Trading Company? Are you familiar with this, with this company? Wherein the accounts of Alice Go went to this company. No, Your Honor. No, okay. Dito ba ang AMLAC? AMLAC, please. Yan, AMLAC. In your investigation, have you encountered this RMCE Metal Products Trading Company? Kasi in relation to the filing of the cases by AMLAC against para po doon sa ex parte petition for issuance of freeze order, lumabas po yung company RMCE. At ito po ay nasa Court of Appeals. I have a copy of this case wherein 800,000 was transferred to RMCE.
Are you familiar with this? Good afternoon, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair. You are familiar with the RMCE. So ano yung company na to? Kasi in relation to the case, lumalabas dito ay person of interest for drug trafficking. Sir, Is this true? yes, Mr. Chair. Actually, our MCE had been already a company of interest in one of our earlier freeze orders po. So na-freeze na yung kanilang Opo. Actually, naka-file na po yung civil forfeiture case against an RMCE account, sir. against the RMCE. RMCE Way is back- what? What way company back- is this? Way back 2019 po ito, sir. Nahagip po ito as a related account in a freeze order nung isa sa mga POIs po natin sa drugs po. And is it true that aside from RMCE, there are a lot of point of person of interest with regards to the drug trafficking? Yes, Mr. Chair, it's something that we're looking into right now. So in other words, it is safe to assume that the matrix that we have drafted and shown, lumalabas that si Alice Go, yung kanyang banban, and most likely, baka din sa PORAC, there are related drug trafficking issues that we have to consider. Yes, Mr. Chair. We're looking into transactions from Alice Go to some ano po, yung At dun sa account ni Alice Go, going to the account of Wang Jingyang, na kapatid ni Michael Yang, have you already established the yung 3.3 billion that mentioned in this case? We're checking pa po, Mr. Chair, yung details po ng mga amounts and transactions involved. Pero yung pong ano po, ang nakita po namin, Mr. Chair, ano po, yung tinatanong niyo pong POI, RMCE? Hindi po, yung individual po. Yung na-freeze po natin dito. Si Wang Jingyang? Yes, sir. Yes. Yes, naka-freeze na account niya. Opo, actually, sir, it was a joint account with one person